Hello guys, magluto naman tayo ngayon ng talbos ng kamuting kahoy. At ito na ang ating mga pang rekado. At ayan, nagprito na rin ako ng isda para sa pansahog natin sa ating gulay na talbos ng kamuting kahoy. At simulan na rin nating tanggalan ng tangkay yung mga talbos. At ganyan ang pag-prepare ng ating gulay. Tanggalin natin sa tangkay ang talbos ng kamuting kahoy. At ayan guys, natanggalan ko na ng tangkay. Lagyan naman natin ng asin. At pagkatapos lagyan natin ng asin, umpisahan na nating labahan, kusutin. Ganyan kasi yan guys, kinukusot. Pero may nakita ako niyan guys dati, pinakuluan lang nila. Pero ako kasi mas gusto ko yung ganto, yung kinukusot yung talbos ng kamuting kahoy. Pag linuto mo, medyo malambot na yung talbos. At ayan na nga guys, ganyan ang magiging itsura niya pag katagalan. Habang kinukusot nyo, lumalabas na yung kanyang katas. Ibig sabihin, malapit nang matapos yung paglalaba, pagkukusot. Pag yung kinukusot mo lumalabas na yung kanyang katas, pwede na yang pigaan. Maya maya, pigaan na natin maya maya. Ayan na guys, ganyan na magiging itsura niya. At eto na nga guys, pigaan na natin para matanggal yung kanyang katas. Ayan, ganyan lang yan guys, madali lang lutuin. Yung mga Bicolano, mahilig sa ganyang lutuin. Lalo na pag maanghang. Gustong gusto nila yung ganyan. Para sa akin, mas masarap pa siya kaysa sa laing. At ayan na nga guys, painitin na natin ang ating kawali. At ilagay na rin natin yung unang panggata natin. Ayan guys, ilagay na rin natin ang bawang at isabay na rin natin ang sibuyas. Eto guys, pag natikman nyo, masarap talaga siya. At ilagay na rin natin yung kinusatan nating talbos ng kamuting kahoy. Sa mga hindi nakakaalam nito guys, hindi naman siya nagkakalayo ng lasa ng laing. Pero para sa akin, mas gusto ko ito kaysa laing. Yan na nga guys, kailangan talaga pag magluto kayo nito, marami kayong panggata kasi sumisip-sip siya ng gata. Kaya tsaka hindi masarap pag tinipid sa gata, kaya kailangan itong gantong gulay talagang marami kang panggata. Yan, haluin natin para maluto naman yung sa ibabaw. At ayan na nga guys, ilagay na natin ang pampagana kumain, ang ating sili, siling green at siling pula. Yan na guys, natuyo na yung unang gata natin. At ilagay na rin natin ang pangalawang gata.
Yan guys, ganyang karami ang gata niya. Kasi hindi masarap yan pag tinipid sa gata. At haluin natin para umilalim yung gata at hindi masunog yung gulay sa ilalim. At yan guys, hintayin muna ulit natin siyang kumulo. At ilagay na rin natin guys yung ating pansahog na prinitong isda. Yan, ilubog natin yung isda na sa gayon maluto rin siya sa gata. At timplahan na rin natin ng betchin. Ito guys, hindi ko na siya linagyan ng asin kasi kung matatandaan nyo kanina, habang kinukusot ko, binudburan ko na siya ng asin. Sumakto na rin kasi yung alat niya. Kung maglalagay pa ako, baka masobrahan na sa alat. Kaya kayo, kung halimbawang magluluto kayo, tikman nyo rin muna kung okay na yung alat niya kasi kinukusot nga siya sa asin, baka masobrahan ang alat. Yan guys, patuyuin lang natin yung pangalawang gata. Yan guys, so ang sarap. Masarap tingnan, lalo na yung sili. At eto na nga guys, tikiman time na. Tikman na natin guys. Masarap daw, sabi ni Boss Toto. Salamat guys sa panonood.